Kamakailan lamang, ang New World Emperor ay gumamit ng ilang mga materyales upang bumuo ng maraming mga boat. Ang mga bangka na iyon ay nakalutang sa tubig. Nagpadala ang bagong daigdig ng 200,000 mga hukbo. Ang tropa ay dumating ng mabigat. Si Linda Holt ay ang pinakamatandang bata ng Misnang Island ng Peach Blossom. Ang isla ay malapit sa dagat ng kamatayan. Sa makatuwid, ito ang unang lugar na sinalakay at natras. Malakas na pinagsikapan ni Linda na tumakas para sa kanyang buhay at pumunta sa The Hexad School para sa tulong. Ito ay isang paaralan na itinatag ng 6 na sekta. Ang prinsipal na si Graham Potter ay nabulabog. Tinanong niya, Miss Holt, nasaan ang 200,000? Mga tropa ng bagong daigdig ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, ang layo nila ay mga 800 milya ang layo mula sa Donghai City, sabi ni Linda. Ano? Ang silid ng pagpupulong ay agad na nagulo. Nagulat ang lahat sa balita. 8 miles ay hindi malayo. Tila ang hukbo ay naroon nang wala sa oras. Ang lungsod ng Donghai ay ang silangan na pintuang daan ng World Universe. Sa sandaling nahulog ito sa trabaho ng kaaway, ang buong universo ng universo ay nasa peligro na walang uliran. Dapat itong bantayan laban sa mga mananakop. Si Graham, nakapansin-pansin na balisa, ay tumayo. Lahat, huwag tayong magpanik. Pinatunog ko ang bugle at sigurado akong ang mga piling tao at bayani mula sa 6 na sekta ay papunta na kaagad dito. Maaari. Maglalaban tayo upang maitaboy ang mga mananakop mula sa bagong daigdig. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng mariin ang giyera ay hindi maiiwasan. Kami, mga nagtatanim, ay natutunan ng husto upang makabisado ang mga diskarte sa martial art panahon na para maglingkod tayo sa world universe. Ipagtanggol ang ating bayan. Ay, kahit na namatay kami na nakikipaglaban sa battlefield, walang paraan na papapasukin natin sila. Labanan hanggang sa kamatayan. Ang matataas, espiritu ng mga tinig ay umalinggaw sa lugar. Sa alauna ng umaga, sa The Wishing Star Tower ng Donghai City. Karaniwan ng naiwang lugar. Ito ay kung saan si Yvette ay nagpanggap na maging Indomitable Darby at pinahiya ang 6 na sekta. Mayroong isang hindi pinangalanan na bundok sa likod ng The Wishing Star Tower. Nagtrabaho si Florian hanggang gabi upang ilibing ang kabaong doon. Nagmaneho siya pauwi sa Darby Mansion dakong 3:00 ng umaga. Parehong nanigas sina Florian at Yumi sa sandaling sila ay lumabas ng kotse, nakaugat sila sa lugar. Hindi kalayuan sa kinaroroonan nila, nagmamadali na dumating si Abbess Mother Serendipity, sinamahan ng humigit kumulang 100 mga babaeng alagad ng sektang Emi. Mayroong isang babae na tila mga 30 taon na may wastong dekorasyon sa tabi ng Abbess Mother Serendipity. Ang kanyang malamig at mapagpakumbabang pag-ugali ay nakatayo ng kapansin-pansin. Siya ay ang Sectmaster ng Emi, Aurora Hansen. Ang lahat ng mga pangunahing sekta sa mundo ng mga magsasaka ay nagtungo sa Donghai City dahil sa pag-atake mula sa bagong daigdig. Ang sekta ng Emi ay matagal nang naayos sa pantulong na silid ng Darby Mansion. Sa makatuwid, dinala doon ng Abbess Mother Serendipity si Aurora pagdating niya. Nakita ng Abbess Mother Serendipity sina Florian at Yumi at tinanong, Eldest Young Master, Madam, bakit ka huli sa bahay? Nagulat si Florian. Hindi sana siya malinis na nasa labas na siyang naglilibing ng kabaong, hindi ba? Panik na takot siya kaya tumingin siya kay Yumi, humihingi ng tulong. Tumibok ang puso ni Yumi. Siya ay mabilis na matalino at sumagot siya ng isang ngiti, Abbess Mother, mahirap ipaliwanag ng maikli. Hindi ko dapat sinabi ito ngunit dahil hindi ka tagalabas, sasabihin ko sa iyo. Ang isang napakaraming mga damdamin ay sumabog sa mukha ni Yumi nang sinabi niya, ang aking hipag na si Rebecca, ay pinapagbinhi matapos na labagin siya ni Daryl. Malapit na niyang maihatid ang sanggol, ngunit naisip niya na napakasama nito sa Darby na nagpasya siyang tumakas. Nag-iwan din siya ng note. Naglabas si Yumi ng note. Ito ang tala na isinulat ni Florian na ginagaya ang sulat kamay ni Rebecca. Kinuha ng ina na Abbess ang tala at binasa ito ng malakas, ang kanyang mga mata ay nakakunot. Sorry Jackson. Nagpasya akong iwan ka pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Nabuntis ako sa sanggol ni Daryl at hindi ako karapat-dapat sa iyo. Kung pinili ko upang maihatid ang sanggol na ito, magiging malungkot ka sa tuwing nakikita mo ang sanggol.
Nagpa siya akong umalis dito. Huwag mo akong hanapin. Humanap ng ibang mas mabuti. Taos puso, Rebecca. Daryl, ang bastardo na yan. Anong halimaw? Ang Abbess Mother Serendipity ay nanginginig sa lahat nang matapos niya ang huling pangungusap. Naalala niya ang eksena ng siya ay lumuhod bago si Daryl. Asar siya. Ang Abbess Mother Serendipity ay nagtataglay ng tala sa kanyang nanginginig na kamay. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga nakatikom na ngipin kay Aurora, Sectmaster Senior Sister. Ito ang ginawa ng bastard, si Daryl. Siya ay nagkaroon ng gat upang lumabag sa kanyang hipag at ngayon ang hipag ay walang pagpipilian, ngunit upang tumakas mula sa bahay sa kahihiyan. Abbess ina ay may malakas na hangarin sa pagpatay. Dapat patayin si Daryl ng walang awa para sa kanyang ginawa. Nabigla si Florian nang marinig ang sagot ni Abbess Mother Serendipity. Blanko ang titig niya kay Aurora. Ang ginang sa tabi ng Abbess Mother ay ang Sectmaster ng Emisect. Nagpalitan ng tingin sina Florian at Yumi, masyado silang nabigla upang makapagsalita. Kung napabalitang ang sekta ng Master ng Emi-sekta ay isang tunay na kagandahan. Mas maganda ang hitsura niya kaysa sa naisip nila na maging siya. Si Florian ay na-mesmerize. Napalunok siya ng isang laway ng laway. Kung binigyan niya ng pagkakataong magpalipas ng isang gabi kasama ang napakarilag na Aurora, maiiwan siyang walang pagsisisi kahit na siya ay mamamatay doon at pagkatapos. Sa kabilang panig, sa First Hospital. Nakaupo si Daryl sa bench sa labas ng operating room. Siya ay nasa mga pin at karayom, hindi alam kung kumusta ang kanyang asawa. Screech! Sa bingit ng kanyang breakpoint, bumukas ang pinto sa operating room. Ang pinuno ng ospital, si Shelley ay mahinahon na lumabas. Sa likuran niya ay isang pangkat ng pinakamahusay na mga dalubhasa sa utak at mga kagawaran ng emerhensya sa Donghai City. Ano ang nangyayari sa kanya? Daryl Longs pasulong at nagtanong balisa. Nakangiting sagot ni Shelley, walang dapat alalahanin, kapatid Daryl. Parehong maayos ang ina at sanggol. Kailangan niyang magpahinga dahil may kaunting dugo na nawala. Phew! Naramdaman ni Daryl ang isang malaking kaluwagan nang marinig na parang nawala ang isang haka-haka na bigat na pinapasan niya. Napuno siya ng hindi mailalarawan na kagalakan. Tuwang-tuwa siyang yumakap kay Shelley. Inilagay niya ang kanyang bibig sa tabi ng tainga niya at sinabing, "Salamat, Shelley." "Maraming salamat." Nagulat ang yakap kay Shelley. Ang mukha niya ay namula ng malalim sa pula at hindi niya sigurado kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Habang nahihiya siya, hindi niya maiwasang magtaka kung sino ang ginang sa operating room na ginawang fluster ni Daryl. Paano sila magkaugnay? Akala ni Shelley ay medyo maganda siya sa kanyang sarili, ngunit alam niyang wala siya malapit sa kagandahan ni Monica. Oh, hey! Napagtanto ni Daryl kung ano ang ginagawa at binitiwan niya ng alanganin si Shelley. Nasa dali sa isang kagalakan na nakalimutan niya na si Shelley ay isang ginang. Napakamot ng ulo si Daryl at nagngiti kay Shelley. Ako. Pumapasok ako at titingnan. Dumiretso siya sa ward. Si Monica ay mukhang hindi maputla tulad ng dati, ngunit kitang-kita pa rin ng mahina ito ay nakakasakit ng puso na makita siya sa estado na iyon. Lumapit sa kanya si Daryl at inakbayan ang kamay niya ng marahan. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa paglalagay sa kanya ng pagdurusa. Mahal, humihingi ako ng pasensya na naranasan kita sa sakit na ito. Sumasakit ang puso ni Daryl ang sabihin niya iyon, buong pagmamahal niyang tinitigan ang mga mata ni Monica. Si Monica ay nagtatrabaho sa GIF. Dapat ay matigas ito sa kanya ng walang komportableng lugar upang manatili at may init na pagkain upang punan ang tiyan. Kinulit ni Monica ang isang ngiti sa kanyang labi at umiling. Hindi, huwag kang mag-sorry, ok. Nakahinga ng maluwag si Monica nang marinig na ligtas ang sanggol. Sa wakas ay napagsama niya ulit si Daryl at ang sanggol na nasa tummy niya ay ligtas. Ano pa ang mahihiling niya? Ang kanyang mga paghihirap dati ay wala. Niyakap ni Daryl si Monica ng mahigpit at tinanong, "Darling, sinabi mo sa akin na ipinakilala sa iyo ng hipagsa." Phew! Sino yun? Kinagat ni Monica ang labi at bumulong, "Kapatid mo yan." Yumi! Yumi! Naiinis si Daryl. Ang kanyang mga kamao ay nasiksik ng masikip. Nararamdaman ni Monica ang galit ni Daryl, kaya inalo niya ito.
Daryl, huwag kang magagalit. Maayos niyang sinadya na ipakilala ako sa trabaho. Ibig niyang sabihin mabuti. Mahigpit na ibinola ang mga kamao ni Daryl. Namula ang kanyang mga mata sa sobrang galit. O sige, tingnan mo lahat kayo ay nagtrabaho. Ako nagugutom ako, mahinang sabi ni Monica. Hindi siya nakakatulog ng maayos sa panahon na nasa Secret Garden siya. Matapos ang operasyon, siya ay pagod at gutom. Pupunta ako upang kumuha ng ilang mga konggi. Pupunta ako ngayon. Bumangon si Daryl at dali-daling sinuot ang kanyang Amerikana. Sinta, tambay ka dyan. Babalik ako maya-maya. Mwah! Agad na namula si Monica. Pinapanood ang likuran ni Daryl sa kanyang pag-alis, masaya siya. Sa kabila, bumaba si Daryl ng isang taxi sa labas ng ospital at dumiretso sa beach. Mayroong isang konggi stall sa Donghai Beach na binuksan sa 24 na oras. Daryl at ang kanyang mga kaibigan ay dumadalaw sa stall noong sila ay mas bata at lumabas para sa kasiyahan hanggang sa gabi. Ang stall ang kanilang napili para sa hapunan. Ang kanilang signature dish ay ang shrimp and crab seafood congee. Malabo niyang naalala na ang pinggan ay nagkakahalaga ng halos 200 pera. Napakasarap at sigurado siyang masiyahan ito ni Monica. Nakatingin si Daryl sa bintana sa tanawin ng gabi ng Donghai, habang ang taxi ay naglalakbay patungo sa patutunguhan. Ang Donghai City, isang bagong unang baitang na lungsod ay abala pa rin kahit 3:00 ng umaga. Habang hinihila ang taxi sa tabing dagat, tahimik ang paligid. Walang tao doon. Sino ang pupunta sa isang beach sa madaling araw sa umaga? Bumaba si Daryl sa taxi at lumakad sa tabing dagat ng ilang daang metro upang hanapin ang pamilyar na sti ng konggi. Malamig ang simoy ng dagat sa gabi. Nalungkot siya matapos maglakad ng ilang minuto. Damn it! Ang mga gusali sa tabi ng dalampasigan ay giniba at inilipat. Ang stall ng konggi ay wala kahit saan. Pakiramdam ni Daryl ay parang nabunggo, nagpapanik siya. Ang isa pang lugar na maaari niyang puntahan para sa konggi ay ang Atlantic Street. Ito ay isang abala at nangyayari na kalye. Sigurado siya na makakahanap siya ng pagkain doon, ngunit ang mga kwadra ay pangunahing nagsisilbi ng barbecue at grill. Ito ay hindi isang mahusay na pagpipilian ng pagkain para sa mga buntis na kababaihan. Nang mapusok siya sa kanyang iniisip, isang malamig na boses ang tumunog mula sa kanyang likuran. Daryl? Banal na Disney. Natapos ang beach kaya't laking gulat niya nang marinig ang may tumatawag sa kanyang pangalan. Nanigas ang kanyang katawan matapos siyang lumingon at tumingin. I see. Isang batang babae ang nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Siya ay isang napakarilag na ginang sa edad 20s. Nagsuot siya ng isang miniskirt, inilalantad ang kanyang mahaba at seksing mga binti. Siya ay kaakit-akit at kaakit-akit, lalo na ang natatanging aura ng isang engkanto na ibinibigay niya. Siya ay maganda, may pambihirang maganda. Mas mababa ang kagandahan ng mga kilalang aktres kaysa sa kanya. Hindi mapigilan ni Daryl na suriin siya ng patago. Sinabi niya, ako si Daryl. Ikaw ay... Maganda ang ginang ngunit wala siyang ideya kung sino siya. Tumango ang ginang sa kanyang tugon at bulalas, narito ako upang kunin ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng isang paltik ng kanyang palad, lumitaw ang isang nagielong latigo sa kanyang kamay. Isa itong isang paa na mahabang latigo at parang isang eskultura na yelo. Tinaas niya ang kamay niya at dumaan si Whip kay Daryl. Hush! Paano nakakatakot iyon? Ito ay isang napakalakas na stroke na napunit ang kalangitan sa gabi. Malubhang nasugatan si Daryl kung hindi pinatay ng stroke na iyon. Ang ginang ay si Irene, isang maliit na engkantada mula sa Fuyao Palace. Nakuha ni Leroy ang Fuyao Palace upang pumatay sa 3 katao. Sila Dex, Daryl at Chester. Hindi kailangang lumapit sa mga tropa upang patayin ang 3 taong iyon. Ang isa sa 7 maliit na diwata ay sapat na upang pumatay sa kanilang 3. Nagkataon, ang pinakabatang engkantada ay nagtatanim ng isang hanay ng mga pamamaraan sa paglilinang, 3 stanzas ng Plum Blossoms. Maaari niya itong gamitin sa 3. Nalaman ng maliit na diwata na si Daryl ay isang level 4 martial marquis lamang nang makilala siya nito. Hindi niya inisip na karapat-dapat siya sa pagpapakita ng kanyang pinangangalagaang pamamaraan.
Ang dalawang mga stroke ay higit pa sa sapat upang mapaluhod siya sa lupa, na humihingi ng awa. Napatulala si Daryl nang makita ang latigo na bumababa sa kanya. Ano ang nangyayari? Ang dalaga na nasa edad 20s ay isang level 2 martial saint. Tama yan. Siya ay isang level 2 martial saint. Naguluhan si Daryl. Ito ay tumagal sa kanya ng mahusay na pagsisikap upang maabot ang level 4 martial marquis. Dumaan siya sa isang magaspang na oras. Hindi siya makapaniwala na ang ginang bago ang kanyang mga mata ay isang level 2 martial saint. Naisip ni Daryl na mali dapat niya itong nakita. Mabilis niyang iniwas ang latigo at kinausap si Irene. Hoy maganda, hindi ko natatandaan na may puot sa pagitan natin. Bakit ito? Sigurado siya na hindi niya ito kailanman nasaktan. Ang kislap ng latigo kanina ay sinadya upang buhayin. Kung hindi pa siya naging mabilis sa pag-iwas upang maiwasan ito, papatayin sana siya. Hindi mo kailangang malaman kung bakit. Alam mo lang na sa susunod na taon, sa mismong araw na ito ang araw na lumipas ka sa isang taon. Malamig na sinabi ni Irene at nagpalabas siya ng isa pang flick ng kanyang latigo. Hush! Ito ay mas masahol kaysa sa una. Simon Pretty. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako gustong patayin? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Daryl. Ni hindi man lang siya inaliw ni Erin. Nagpadala siya ng latigo pagkatapos ng latigo at ito ay higit na nakakaapekto kaysa sa dati. St. Ano ang nangyari sa ginang? Nawala ng pasensya si Daryl. Inilabas niya ang kanyang blood-drinking sword sa isang backhand na paggalaw at nagsingil ng pasulong. Hey! Nababaliw yun, hindi ba? Paano siya makakalapit sa kanya at asarin siya ng walang imik? Klang! 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 Ang blood-drinking sword ay nakabanggaan ang latigo at gumawa ng maayos na malakas na clanging na ingay. Sa una, kakaunti ang iniisip ni Irene kay Daryl. Naisip niya na kaya niya siyang bugbugin ng 2 palo ng latigo. Gayunpaman, alam niya na siya ay mali pagkatapos ng ilang mga palitan ng paggalaw. Ano ang nangyayari? Bagaman si Daryl ay isang level 4 martial marquis lamang, bawat solong tulak ng kanyang tabak na hinihimok ng kanyang panloob na enerhiya ay tumpak at naka-impact ng isang suntok. Wala naman siyang bentahe. Paano ito magiging? Dumating ang isa pang tulak ng espada ni Daryl. Umikot si Irene upang maiwasan ang suntok. Isang nagyayelong hitsura ng pagdurusa ang kumalat sa kanyang mukha. Bilang isang level 2 martial saint, inis siya na wala siyang pagkaakyat sa isang level 4 martial marquis matapos ang higit sa 50 bilog ng mga hampas. Nakakahiya naman. Hush! Kinaway niya ang latigo at hinatid pabalik si Daryl. Itinaas ni Irene ang kanyang braso at mailumitaw na 3 bulaklak sa kanyang kamay. Ang mga bulaklak na kaakit-akit ay maliwanag na mga produkto ng kanyang panloob na enerhiya. Umikot-ikot ito sa kalangitan. Iyon ay isang diskarteng nakuha niya kamakailan, 3 stanzas ng Plum Blossoms. Natulala si Daryl. Nakita niya na ito ay isang nakasisindak na pamamaraan. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang ascension ng 9-9 upang maitaboy ang nakamamatay na atake. Tinaas niya ang magkabilang braso at 9 na dragon ang lumitaw. Boom! Ang 2 mga diskarte ay bumangga ng pauna-una at pagkatapos ng isang napakalaking putok, ang radius ng ilang mga milya ay natakpan ng alikabo. Ubo! Umubo si Daryl ng 2 bukana ng dugo. Sa wakas, naghirap siya ng malaki. Si Irene ay hindi nag-aksaya ng oras at nagpadala ng sampal, sinamantalahin ang mahinang estado ni Daryl. Hey! Isinumpa ni Daryl sa ilalim ng kanyang hininga at itinaas ang kanyang kamay ng mabilis upang itaboy ang palad. Boom! Ang 2 palad ay magkakasama sa kalagitnaan na gumagawa ng isang pagkabalisa. Nagkaroon sila ng panloob na tunggalian sa enerhiya. Alam ni Daryl na mawawala siya kung magpapatuloy silang mag-away. Mayroong isang paraan lamang na maaaring magwagi siya sa laban at wala itong iba kundi ang panloob na tunggalian sa enerhiya. Inakala ni Irene na nakakatawa na ang isang level 4 martial marquis ay pipiliin para sa isang panloob na tunggalian sa enerhiya sa kanya. May sakit ba siya sa ulo? Iyon ay isang gawa ng pagpapakamatay, hindi ba? Makalipas ang 2 segundo, nagkamali muli si Irene.
Nararamdaman niya ang malakas na agos ng panloob na enerhiya na nagmumula sa palad ni Daryl, tulad ng marahas na alon ng karagatan. Iyon ba ang panloob na enerhiya sa panloob? Gayunpaman, huli na para sa kanya na bawiin ang kanyang palad. Alam niyang hindi siya tugma sa kanya, ngunit ang pag-alis ng palad ay posibleng masira ang ugat sa puso. Wala siyang ibang pagpipilian kundi kagatin ang bala at itaguyod ng buong lakas. Matapos ang parang 1 minuto, naramdaman niya na si Daryl ay may isang walang limitasyong supply ng panloob na enerhiya, samantalang napilitan siyang kumuha ng maraming hakbang pabalik. Namumutla ang kanyang mukha mula sa masugid na pagtatangka na itaguyod. Ikaw, G. Halos tumugo ang kanyang mga labi mula sa kanyang mga ngipin na lumubog. Hindi siya makapaniwala na natatalo siya sa isang martial artist. Boom! Boom! Sa isang mabilis na sandali, sinuntok ni Daryl ang mga aksyon ni Irene at naninigas kaagad ang kanyang katawan. Fuji! Nagpakawala si Daryl ng mahabang buntong hininga, isang ngisi ang kumalat sa mukha niya. Natuwa siya sa sarili. Paano matalino sa kanya upang makisali sa isang panloob na tunggalian ng enerhiya. Si Daryl ay napanalunan din mula sa nakababahalang labanan. Napalubog siya sa tabing dagat at humihinga ng malubha upang mabawi ang kanyang lakas. Simon, sabihin mo sa akin kung bakit mo ako nais na patayin? Tumayo si Daryl, nakangisi siya. Lumapit siya sa kanya at tinanong. Ang munting engkantada ay sinubo. Tumanggi siyang sagutin. Damn it! Sinusubukan ba niyang maging mahirap? Magtatanong pa ako ulit. Sino ka? Bakit ka nandito upang patayin ako? Sabihin mo sa akin. Wala akong pasensya. Malamig ang boses nito, tila nawawala ng pasensya. Ay, lay off. Binasag ni Irene ang mapula nitong labi at malamig na itinapon ang isang maikling pangungusap. Siya ay isang maliit na diwata mula sa Fuyao Palace. Sino ang naglakas loob na maging walang galang at makipag-usap sa kanya? Naiirita si Daryl. Ano ang maitatago? Mayroon ka bang lakas ng loob upang patayin ako, ngunit walang lakas ng loob na sabihin sa akin kung sino ka? Naisip niya si Monica na nagugutom sa ospital. Kailangan niyang bumalik sa kanya kaagad. Gayunpaman, kailangan niyang alamin kung sino ang impyerno. Ay, lay off. Muli, ang hindi magagandang salita ay lumabas sa kanyang mga labi. St. Iyon ang huling dayami ni Daryl. Paano magiging malayo ang isang hostage? Kanino siya nagpoprotesta? Sino ka? Bakit ka nandito upang patayin ako? Tiningnan ni Daryl ang maliit na engkantada at malamig na inulit, magtatanong ako sa huling pagkakataon. Huwag mo akong hamunin. Itinaas niya ang blood-drinking sword at inilagay ito sa liig ng maliit na diwata. Tumingin si Irene sa blood-drinking sword nang walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Dalian. Patayin mo ako. Sasabihin ko sa iyo kung ano. Hindi ka makakahanap ng kapayapaan matapos mo akong patayin. Mamarkahan ka ng maraming tao. Say. Sumulyap si Daryl sa walang tigil na ginang. Bilisan mo akong bitawan, malamig na sinabi ni Irene. Bagaman nakapin ang kanyang mga acupoints, hindi siya kumikilos na tulad ng isang hostage. Ngumisi si Daryl. Pumarito ka upang patayin ako, subalit nais mong humingi ng awa na pakawalan? Sa palagay mo posible iyon? Sa gayon, ang kailangan mo lang sabihin sa akin kung ano ang nagawa ko upang gusto mong patayin ako. Papakawalan kita pagkatapos mong sabihin. Hindi pwede. Isa pang 2 maikling salita ang nagmula sa kanyang bibig. Ay hey. Tuluyan nang nawala ng pasensya si Daryl. Kinuha niya ang maliit na diwata at inilagay sa lupa, sa isang posisyon na nakaupo. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Nagpanik ang maliit na diwata. Paano siya mahawak sa mga bisig ng isang lalaki? Anong kahihiyan sa isang engkanto ng Fuyao Palace? Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamasama. Nagulat siya at nagalit na inilagay siya ni Daryl sa tabing dagat at pagkatapos ay hinubad ang kanyang sapatos at medyas. Ang isang pares ng patas at mala-jade na mga paa ay tumambad. Ikaw binitawan mo ako. Napatulala si Irene. Wala siyang ideya kung ano ang balak ni Daryl. Nanginginig siya sa buong paligid at sumisigaw.
Hindi pinansin ni Daryl ang kanyang pagsigaw. Itinaas niya ang kanyang mga daliri at ipinatawag ang kanyang panloob na enerhiya na ipinapasok sa mga talampakan ng kanyang mga paa. Ang mga acupoint sa talampakan ng mga paa ng tao ay sensitibo. Inihatid ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, nangangati ang stimulasi. Ang kati ay hindi matitiis kahit sa isang tao na may mas malakas na panloob na enerhiya. Ginamit niya ang parehong trick sa Yvette at si Yvette ay nagmamakaawa. Alam ni Daryl na gaano man matigas ang ulo nito, ang isa ay natatakot pa rin sa kati. Namimilipit si Irene nang hindi mapigilan ang kati na walang tigil na nagmula sa talampakan ng kanyang mga paa. Walang makakalaban sa nakakainis na kati. Ang maliit na engkanto ay nagsimulang humagikik ng hindi mapigilan. Ikaw pakawalan mo ako. Haha ikaw di. Hindi niya nakagawa ang isang kumpletong pangungusap. Ang nararamdaman lamang niya ay libu-libong mga langgam na gumagapang sa ilalim ng kanyang mga paa at ang makati na pakiramdam ay mas malala kaysa sa kamatayan. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Maaari kitang bitawan, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung bakit mo ako nais na patayin. Sino ka sa mundo hanggat sinabi mo ito, papakawalan kita kaagad. Kinagat ng maliit na diwata ang kanyang labi at tumanggi ng buong buo, ikaw binitawan mo ako ngayon. Ako sasabihin ko sa iyo. Sabihin mo muna sa akin. Malamig na sinabi ni Daryl, tumaas ang presyon sa kanyang mga daliri. Haha. Hindi na napigilan ni Irene at tumawa ng tumawa. Ikaw haha paano mo magagawa ito sa akin? Tumawa si Irene sa tawa ngunit nahihiya din siyang hindi mailalarawan. Ano ang isang bastard? Paano niya ito nagawa? Ikaw huminto ka haha, huminto ka. Lalong lumakas ang kati. Ganap na nawala ito ni Irene. Sumabog siya sa tawa, hindi na pinapanatili ang postura ng isang maliit na engkanto. Sa parehong oras, siya ay sumisigaw kay Daryl. Naramdaman niya na ang bawat pulgada ng balat sa kanyang mga paa ay natatakpan ng hindi marunong makati. Sasabihin ko ito. Sasabihin ko. Nakikiusap ako sa iyo, sige. Itigil mo yan. Tumigil ka. Nanginginig at pawis na pawis si Erin. Hindi na niya ito kinaya at humingi ng awa. Namumula si Erin. Sa palasyo ng Fuyao, ang mga kalalakihan ay alipin. Hindi niya akalain na nagmamakaawa siya sa isang lalaki. Matapos sumuko si Erin, huminto si Daryl at ngumiti. Ngayon ay nag-uusap na kami. Sino ka? Ang pula ng mukha ni Irene. Nakaramdam siya ng hiya at galit. Sinabi niya, ako medyo diwata ako mula sa Fuyao. Palace. Fuyao Palace. Natigilan si Daryl. Ano ang impyerno ng Fuyao Palace? May nagawa ba ako sa kanila? Habang pinoproseso ang mga saloobin sa kanyang isipan, si Daryl ay kuminang kay Irene. Galing ka sa Fuyao Palace. Tapos, bakit mo ako gustong patayin? Ano ang mali sa pagitan natin? Si Leroy Henderson nakiusap sa amin si Leroy na patayin ka. Ang maliit na engkantada ay walang paraan upang itago ang anumang mga lihim. Alam niyang makakasama siya sa isa pang pag-aabuso kung hindi niya naibuhos ang mga beans. Napabuntong hininga si Daryl. Tila nakatakas si Leroy. Ikaw pakawalan mo ako. Nag-aalalang sigaw ng maliit na diwata. Ang mukha niya ay namula ng pulang-pula. Marahil ay hindi ito napansin ni Daryl dahil sa madilim na nakapaligid. Narito ka upang patayin ako. Sa palagay mo ba pinakakawalan kita ng napakadali? Tumawa si Daryl at inaasar siya, bueno, kung magmakaawa ka sa akin, baka bitawan kita. Ikaw. Walang hiya. Nanginginig ang maliit na diwata. Paano niya nagawa iyon? Kiniliti niya ang mga paa ko at sinabihan akong magmakaawa sa kanya. Wala akong hiya. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Nagbigay si Daryl ng isang insouciant shrug at nakangiting sinabi. Hinawakan ulit ng kamay niya ang paa ng maliit na engkanto. Ikaw. Huwag mo na akong guluhin, ikaw. Ang maliit na engkantada ay kinamumuhian siya ng sobra, patuloy siyang nagmumura sa isang mahinang boses. Kailangan mong bayaran ang presyo para sa pagsubok na patayin ako. Biro ni Daryl, papahirapan na niya ulit ito. Biglang narinig nila ang bumubulusok na tunog ng tubig dagat.
Ito ay isang kakaibang tunog, kaya't si Daryl ay tumingin sa dagat ng walang malay. Nanginginig siya nang mapunta sa dagat ang kanyang tingin. Huminga siya ng isang matalim, tuluyan na siyang natigilan. Ito. Bumuka ang bibig ni Daryl. Pinunasan niya ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Kitang-kita niya na libo-libo ang mga bangka sa dagat na hindi kalayuan. Ang fleet ay patungo sa baybayin sa sobrang lakas. Hindi. Nakita niya ito ng tama. SCJ-8, may libo-libong mga sailboat na nakadock sa baybayin. Hindi niya makakalimutan ang eksena. Ito ay simpleng nakakagulat. Ang mga sailboat na ito ay malaki at ang bawat isa sa kanila ay nakapak na maayos sa mga tao. Nakikita niya na ang mga taong iyon ay nakauniporme ng baluti at maihawak na mahabang saber na nagbibigay ng isang kahangahangang aura. Ang barkong nangunguna ay may 5 palapag. Isang malaking watawat na may nakasulat na salitang Commander ay nakataas sa bangka. Ito ay hindi bababa sa 10 metro ang taas. Malinaw na nangangahulugan ito ng commander sa pinuno. Hindi eh. Sila ba ang mga tropa mula sa bagong daigdig? Parehong nagulat sina Daryl at Erin. Nanginginig sa takot si Erin. Nakita niya na ang mga sailboat na iyon ay gawa sa kahoy na istruktura at ang mga tropa ay nagbigay ng mga sinaunang kasuotan. Tiyak na hindi sila nagmula sa Universe World. Sa paghusga mula sa laki ng fleet, isang ligaw na hula ng lakas ng militar ay daan-daang libong mga sundalo. Sa pagtingin sa malayo, nakita nila ang isang madilim na masa na ginawa mula sa isang siksik na karamihan ng tao. Ang mga espada sa mga kamay ng mga sundalo ay kumikislap ng nakakatakot sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng buwan. Hoy, ikaw mapawi ang ako point ko. Mabilis! Nag-aalala na sigaw ni Erin kay Daryl. Hoy, narinig mo ba ako? Bilisan mo ako at palayain. Isang manipis na layer ng pawis ang may kwintas sa mukha ng maliit na engkantada. Nandoon ang bagong daigdig. Kailangan nilang tumakbo kaagad. Bago pa mapawi ni Daryl ang mga ako point ni Irene, 2 figura mula sa mga barko ang sumugod patungo sa kanila. Napakabilis nila. Sa isang iglap lang, nakarating sila sa harap ni Daryl. 2 silang payat, nasa katanghali ang lalaki na nasa edad na 40. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting balabal at ang isa ay nakasuot ng itim na balabal. Sa unang tingin para silang Hades. Ang ikinagulat ni Daryl ay ang lakas ng 2 lalaking iyon. Sila ay mga 5 Santo Marshal. Hey! Antas ng 5 Marshal Santo. Nagulat si Daryl. Matagal na niyang nalalaman na maraming mga magsasaka sa bagong daigdig at sa pangkalahatan ang mga eksperto ay dumarami sa lugar, ngunit hindi niya inaasahan na ang 2 na pumalo ay nasa mataas na antas ng paglilinang. Isang hakbang lang ang layo nila mula sa Marshal Emperor. Kapwa ang lalaking maputi at nakasuot ng itim ay binigyan si Daryl ng pataas at pababa ng walang ekspresyon na mga mukha. Silang 2 ay ang tanyag na itim at puti na mga cavalier. Nang magtambal silang 2, maging ang Marshal Emperor ay hindi kanilang laban. Snap! Bago bumalik sa isip si Daryl, hinawakan ng itim at puting cavalier si Daryl at ang pulso ng maliit na diwata. Tumalon sila at lumipad patungo sa malaking barko. Malinaw na naramdaman ni Daryl na ang kanyang panloob na lakas ay ganap na nasugpo at hindi siya makapaglabas ng anumang lakas. Si Daryl at ang munting engkantada ay nahulog sa lupa sa kubyerta ng barko. Natulala si Daryl. Ang barko ay kasing laki ng 4 o 5 basketball court. Ang malaking lineup ng mga sundalo, armado ng mahabang sabers na tipon sa paligid ng Daryl. Ang mga sundalong iyon ay pinamunuan ng isang babaeng commander. Ang babaeng commander ay mukhang nasa edad 27 o 28 taong gulang lamang siya, na may perpektong mga tampok sa mukha at nakakahimok na kabayanihan. Isang gintong nakasuot sa kanyang katawan ang malinaw na nakabalangkas ng kanyang sexual na pagpapagaling. Siya ay isang babaeng may di kanais-nais na espiritu. Sakay siya ng isa sa isang mabait na kabayo. Ang katawan ng kabayo ay kasing pula ng dugo. Tiyak na ito ay isang napakagandang kabayo. Commander Sloan, natagpuan namin ang 2 taong ito sa tabing dagat. Ang black and white cavaliers ay umusad, yumuko sa babaeng commander na surveilly at iniulat. Sa katunayan, ang babaeng commander ay si Sloan, ang bantog na babaeng mandirigma ng bagong daigdig na kilala sa kanyang galing sa militar.
Si Sloan, ang unang commander ng bagong daigdig ay namumuno sa mga tropa upang lusubin ang world universe. Siya ay may mataas na prestihiyo sa bagong daigdig. Sinakop niya ang isang matayog na posisyon at pangalawa lamang sa emperor. Egreziw. Napalunok ni Daryl ang laway niya nang walang malay sa paggagaw niya kay Sloan. Hindi niya inaasahan na ang bagong daigdig ay mayroong walang katumbas na kagandahan. Ang kanyang nagpapataw na aura ay nagpahirap sa mga tao na huminga ng kaswal at tignan siya ng diretso sa mga mata. Ang ikinagulat ni Daryl, lalo pa, ay ang lakas niya ay hindi mawari. Naramdaman niya ang isang mabibigat na aura na bumababa sa kanya. Pwede ba si Commander Sloan hindi maaaring siya ay isang martial emperor? Muling sumubo si Daryl ng isa pang laway ng laway sa gulat. Gaano kakatapang na hindi lumuhod sa harap ng ating commander na si Sloan, sigaw ng itim at puti na Cavaliers. Sa parehong oras, hinimok nila ang isang sipa sa likuran ng tuhod ni Daryl. Thump! Napunta si Daryl sa lupa. Sa wakas, si Sloan ay sumilip ng pababa kay Daryl at malamig na nagtanong, "Sino ka?" Naramdaman ni Sloan na ang lalaking nasa harap niya ay nasa level 4 Martial Marquis, samantalang ang babae ay nasa level 4 Martial Saint. Hindi sila ordinaryong tao sa world universe. Nilamon ni Daryl ang laway niya para mapakalma ang nerbiyos niya. Hindi siya knave. Kung sinabi niya sa kanya na siya ay isang magsasaka, marahil ay hindi niya makikita ang pagsikat ng araw sa susunod na araw. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang mga kontinente ay may pasya na pagalit sa bawat isa. Ang isang tao na namatay sa Universe World ay isang maliit na panalo para sa bagong daigdig. Ako di. Napakamot si Daryl ng ulo at matalinong naglihi ng dahilan. Sinabi niya, "Ako ay isang negosyante at nagpapatakbo ako ng isang maliit na kumpanya sa Donghai City." Negosyante? Nagsinungaling ka. Bahagyang naghiwalay ang pulang labi ni Sloan. Isang marilag na hininga ng aura ang nagmula-mula sa kanya kaagad. Hirap na huminga si Daryl habang papasok sa kanya ang tingin. "Hindi ako nagsinungaling sa iyo," bulalas ni Daryl. "Bumili ako ng spiritual elixir sa lahat ng perang kinita ko, at ako ay isang Martial Marquis." Pawis na pawis si Daryl matapos niyang maangkin. Ang lakas ng babaeng commander ay talagang hindi mawari. Naisip niya na maaaring wakasan niya ang kanyang buhay doon at pagkatapos ay sa isang pag-click sa kanyang mga daliri. Ang mga kilay ni Sloan ay mahigpit na nakakunot at pagkatapos, itinuro niya ang maliit na engkantada mula sa kanyang kinaupuan sa pulang dugo na mukhang mabuting kabayo. Kung gayon, sino ang babaeng ito? Malamig na tanong ni Salon. "IMD." Kagat ng labi ng maliit na diwata, hindi alam kung anong sasabihin sandali. Bagaman hindi na naging aktibo ang palasyo ng Fuyao, nanatili itong sekta sa mundo ng mga magsasaka. Sa mga mananakop ng bagong daigdig, ang lahat ng mga sekta ng paglilinang sa universo ng daigdig ay dapat na alisin. Kung inamin ng maliit na diwata na nagmula siya sa Fuyao Palace, tiyak na hindi siya makakatakas sa kanyang kamatayan. Kaya't nasa dilema siya kung ano ang isasagot. Balisa rin si Daryl. Bagaman sinubukan siyang patayin ng maliit na diwata, hindi niya ito mabantayan na mamatay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang piling tao ng Universe World. Kinailangan nilang iwanan ang lahat ng mga personal na hinaing at tumayo ng nagkakaisa laban sa mga kaaway. Sa tuwing mawawala ang isang piling tao, dehado ang Universe World. Hindi niya hinayaang mahulog ang maliit na engkantada sa isang sakuna. Tinaas ni Daryl ang kanyang ulo at sumagot kaagad, "Di siya ang asawa ko." "Yaki-yi." Namula ang maliit na diwata. Dumura siya kay Daryl at nagprotesta, "Sinong asawa mo?" Si Daryl ay walang kahihiyan, siya ay talagang masama. Isang malokong tawa ang binitiwan ni Daryl at sinabi kay Sloan, "Sister Sloan, pasensya na. Masama ang ugali ng asawa ko at madalas niya akong inaaway. Nakakahiya na ginagawa iyon sa harap mo." Si Sloan ay walang ekspresyon. Tinitigan niya si Daryl at malamig na sinabi, "Ibig mo bang sabihin na mag-asawa ka na dumating sa tabing dagat ng hating gabi upang makipaglaro sa mga aquapoint gamit ang iyong sapatos at medyas?" Napansin ni Sloan na si Irene ay nakapin sa mga aquapoint. Napabuntong hininga si Daryl at tumugon ng may mapaglarong ngisi. "Sister Sloan, ako ay isang romantikong tao.
Nag-set up ako ng mga romantikong petsa kasama ang aking asawa. Naisip namin na magiging masaya na maglaro ng mga aquapoints sa tabi ng magandang beach sa gabi. Si Daryl ay nagpatuloy ng pisngi, Sister Sloane, maaari mo itong subukan kasama ang iyong asawa balang araw. Masaya. Pagkatapos na niya ng kanyang pangungusap, lahat ng mga sundalo ay humugot ng isang mahabang mukha at inilabas ang kanilang mga espada. Si Commander Sloane ay isang babaeng Diyos ng digmaan sa bagong daigdig, siya ang pangalawa sa importer. Lahat ay magalang sa paligid niya. Bukod, ipinasa pa ng emperor ang kautusan na hindi kailangan ng bao si Sloane nang makita niya ang empower. Ang mga sundalo ng bagong daigdig ay nagtiwala sa kanilang commander na si Sloane ayon sa relihiyon. Gayunpaman, ang matapang at walang kabuluhan na tao ay naglakas loob na bugyain si Sloane, ang Diyos ng digmaan. Mayroon ba siyang wish sa kamatayan? Naghuhukay ka ng iyong sariling libingan. Nakatakip ang tingin ni Sloane kay Daryl. Ang temperatura sa paligid ay tila bumagsak ng higit sa 10 degree. Ang pagpatay sa layunin ay sumilaw sa kanyang mga mata habang si Sloane ay nakatingin sa parehong Daryl at sa maliit na diwata ng malamig, i-drag ang dalawang taong ito, i-chop up at itapon sa dagat. Paano naglakas loob ang isang makinis na tagapagsalita ng isang biro sa kanya? Masyadong matagal siyang nabuhay. Ang Black and White Cavaliers ay umusog at gumawa ng dalawang mahabang sabre sa kanilang mga kamay. Handa silang gupitin si Daryl. Nabigla si Daryl, natigilan siya. I see. Gustong pumatay sa kanya ni Sloane dahil sa isang mapaglarong biro na kanyang binasag. Sino kaya ang mapunta sa awa? Commander Sloane, kumapit ka. Isang nababalisa na boses ang tunog sa simula ng oras. Isang tao ang mabilis na lumabas ng cabin. Ito ay Grandmaster ng Langit. Nagulat si Daryl nang makita ang Grandmaster doon. Mabilis niyang napagtanto na ang Grandmaster ng Langit ay lumikas sa bagong daigdig. Iniwan ni Monica ang Elysian Island sa dalawang kadahilanan. Ang una ay siya ay nagdadalang tao sa kanyang sariling anak. Ang pangalawa ay dahil ang Elysian Island ay sumali sa puwersa sa bagong daigdig. Ang Grandmaster ng Langit ay gumawa ng ilang mga hakbang at yumuko kay Sloane, Commander Xing Sloane, mangyaring maging maawain ang taong ito ay tinawag na Daryl, at kabilang ako sa Grandmaster ng Heaven Cult. Ang Grandmaster ng Langit ay nagulat din nang makita si Daryl doon sa paglalakbay na sinimulan niya, kasama si Commander Sloane upang iwasan ang Universe World. Nagpakawala ng hininga si Sloane matapos marinig iyon. Ito ay naging isang miyembro ng Grandmaster of Heaven Cult at isa sa amin. Sa kasong iyon, ilaluwas ko ang iyong buhay. Tiningnan ni Sloane si Daryl at may otoridad na sinabi. Hindi kita bibitawan ng ganon kadali kung ulitin mo ito. Umiling ulit si Daryl. Ang pananatiling buhay ay ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Hindi inaasahan, sinabi ni Sloane kay Daryl, narating mo na ang level 4 Martial Marquis sa isang murang edad, ikaw ay isang bihirang hiyas. Palagi kong pinahahalagahan ang mga talento. Sa ngayon, bibigyan kita ng isang opisyal na posisyon. Bibigyan ka ng pamagat ng isang Little Marquis. Ang Little Marquis ay isang opisyal na posisyon sa bagong daigdig. Ang mga opisyal na posisyon ay nahahati sa 9 na ranggo sa New World. Ang posisyon ng isang Little Marquis ay talagang napakababang ranggo. Kahit na ito ay niraranggo ang 7 sa labas ng maganda, maaari siyang mamuno tungkol sa 100 mga tao sa base ng kampo. Salamat, Commander, sa pinuno. Natigilan si Daryl at mabilis na nagpasalamat sa kanya ng bongga. I see. Sino ang may gusto ng posisyon na iyon? At bakit kakaiba ang pamagat? Little Marquis. Ang libu-libong malalaking barko mula sa New World ay nakadaong sa pampang. Iulat. Mabilis na lumakad ang isang sundalo, sinabi niya ng respeto kay Sloane sa isang kalahating nakaluhod na posisyon. Pinuno ng pinuno, natagpuan ko ang tungkol sa 6 na pangunahing mga sekta sa universo ng daigdig at natutunan ko na silang lahat ay nagtipon sa Donghai City. Inaangkin nila na lumalaban hanggang sa araw na sila ay namatay at hindi kami papayagan. Ilang tao ang nariyan? Tanong ni Xing Yao. Commander sa pinuno, ang kanilang lakas ay halos kapareho ng sa amin, malapit sa 200,000 kasapid. Magalang na sagot ng sundalo. Tumango si Sloane. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong lugar, makinig kayo.
Mag-set up ng isang tent sa malapit at maghanda upang makapagpahinga ng maayos. Aatake muna tayo bukas. Nang makita ang walang kabuluhan na pag-ugali ni Daryl, na mula ang maliit na diwata at malamig na sinabi. Ayokong maghugas. Siya ay isang maliit na diwata mula sa Fuyaw Palace. Paano siya makakapaghugas kasama niya? Napakamot sa ulo si Daryl at ngumisi. Yi lang yan. Kung ayaw mong maghugas. Sige na ako. Pagkatapos noon, hinubad niya ang kanyang shirt. Napakasarap sa pakiramdam na maligo at makapagpahinga pagkatapos ng mahabang araw. Pagkakita sa kanya na hinuhubad ang kanyang shirt ng totoo, tinadyakan ng maliit na engkanto ang kanyang mga paa at sumigaw. Ano ang ginagawa mo? Bawal kang maghugas? Bakit? Bulong ni Daryl. Bakit hindi ako makapaghugas kung ayaw mo? Anong klaseng lohika ito? Masyado kang nangingibabaw, hindi ba? Hindi makatuwiran iyon. Malamig na humilik ang munting diwata at hindi siya pinansin. Ang parehong mga dalaga ay naaliw ng nakakatawang eksena. Si Master Daryl at ang kanyang asawa ay nanliligaw sa isa't isa. Bumuntong hininga si Daryl, umupo at pinagsama ang pantalon. Sinabi niya, aba, kung gayon hindi ako maliligo. Paano na lang ang maghugas ng paa? Hinubad ni Daryl ang kanyang sapatos. Nagmamadaling lumapit ang isang dalaga at nagdala ng kahoy na palanggana mula sa labas. Pinunan niya ito ng isang palayok ng mainit na tubig at dinala ito sa Daryl. Master Daryl, tutulungan kita sa paghugas ng iyong mga paa. Bahagyang humiti si Daryl at sadyang sinabi, kalimutan mo, madalas magselos ang asawa ko. Hindi niya gusto ang nakakakita ng ibang mga kababaihan na hinahawakan ako. Sa pagsasalita tungkol doon, binaling ni Daryl ang kanyang ulo at sumulyap sa maliit na engkantada. Tama, mahal. Kung sakali, bakit hindi mo ako tulungan sa aking mga paa? Natatawang sabi ni Daryl sa kanyang puso. Sa pagtingin sa ekspresyon ng maliit na engkanto, lalo siyang lumigaya at lumigaya. Galit na galit ang maliit na diwata. Sa sobrang inis ni Daryl, alam na hindi siya naglakas loob na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ginawa niya ang lahat para masulit siya. Nagalit si Erin habang iniisip ito, humakbang at sinipa ang tub. Hush! Para sa isang sandali, ang tubig splashed sa buong sahig. Si Daryl ay basang-basa, habang ang dalawang dalaga sa tabi niya ay bulalas na bulalas. Umalis kayong dalawa dito at hindi kayo makakapasok ng walang pag-utos, galit na utos ni Erin. Ang dalawang dalaga ay hindi naglakas loob na dumikit matapos maibigay ang utos kaya't mabilis silang lumabas. Nang makalabas siya sa labas, hinaplos ng isa sa mga dalaga ang kanyang puso ng matagal na takot at marahang sinabi, si Master Daryl ay isang taong may talento. Bakit siya nag-asawa ng ganyang krudo? Tumango ang ibang kasambahay sa pakikiramay. Ang babaeng iyon ay napakaganda at may magandang ugali. Hindi ko inasahan na magiging masama ang ugali niya. Kaya talagang hindi talaga niya pinapantayan si Master Daryl. Ang tinig ng dalawang dalaga ay napakaliit at sila ay nahiwalay mula sa kabilang kampo, kaya't hindi marinig ng karamihan sa mga tao. Gayunpaman, bilang isang level 2 martial saints, malinaw na maririnig sila ng maliit na engkantada. Nakaramdam siya ng hiya at galit, kaya masidhing tinitigan niya si Daryl. Itong bastard na ito. Ipinaisip niya sa buong New World na asawa niya ako. Sa kabila nito, nagpakita si Daryl ng isang palakaibigang ngiti. Kalimutan mo, hindi ko rin hugasan ang paa ko. Mahal, pahinga na tayo. Papunta na sana siya sa ilalim ng kumot. Bumaba ka. Naiinip ni Irene ang kanyang mga paa. Gusto ba ng taong walang kahihiyang ito na matulog sa isang kama kasama ko? Ano ang kahanga-hangang ideya niya? Sa huli, hindi inaasahan ni Irene na tatayo bigla si Daryl at hinawakan ang kanyang ako-point-point upang pigilan siyang gumalaw. Si Daryl ay napakabilis, kahit na ang munting engkanto ay hindi talaga nag-react. Sa maikling panahon, hindi na nakakagalaw si Irene. Nagprotesta siya kaagad, ano ang ginagawa mo? Bahagyang humagalhak si Daryl at tiningnan siya ng mapaglarong, ano ang pinagsasabi mo? Siyempre, niyakap ko ang asawa ko para matulog. Dinala ni Daryl si Irene sa kama. Tila walang kamatayan si Irene at ang kanyang katawan ay sexing at nakakaakit.
Naalala ni Daryl ang tanawin na natapos siya sa pagpatay sa babaeng ito. Nais ni Daryl na linisin siya. Mas galit siya, mas masaya si Daryl. Hindi malinis ng maliit na diwata, namula ang mukha nito sa galit, "Yubitawan mo ako." Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa, sadyang umiling siya at sinabing, "Paano natin ito magagawa? Kami ay mag-asawa at ito ay isang mag-asawa na dapat matulog ng magkasama." Narinig ito, halos maiyak na si Erin. Mahigpit niyang kinagat ang labi, halos dumudugo mula sa kagat. Nais siyang magalit ni Daryl. Mas galit siya, mas masaya siya. Hindi niya talaga ginusto na matulog sa kanya. "Ikaw." Sa sandaling ito, nakikita siyang halos umiiyak, ngumiti si Daryl at sinabi, "Bueno, ngayong gabi, makatulog ako sa lupa, ngunit tatawagin mo akong mabuting asawa." Mainit ang mukha ni Irene, parang ulap ng apoy, labis siyang nahiya. Ang bastard ay naging mas mahusay at mas mahusay sa paggawa ng kanyang galit. Gayunpaman, kung hindi siya tumawag, matutulog siya sa kanyang sarili. Paano siya matutulog sa parehong kama niya? Ang maliit na reputasyon ng diwata ng Fuyao Palace ay mapinsala, at ang Fuyao Palace ay magiging isang tawanan. Gayunpaman, ang dalawang salitang iyon ay mahirap na makawala sa kanya. Nahiga si Daryl sa kama, ngumiti sa kanya, at tinanong ng pisngi, "Ano ang dapat mong tawagan sa akin? Kung hindi mo ako tatawagin, papatayin ko ang kandila at matulog na." "Ikaw, rascal." Si Daryl ay talagang isang bastos. Pinagsisisihan niya na hindi siya pumatay dati na humantong sa pag-abuso sa kanya at pinahiya siya. Hindi ito magawa ni Erin. Galit na tinitigan niya si Daryl. Kung maaari niyang pumatay ng isang tao sa kanyang mga mata, si Daryl ay nasugatan sana. "Masikip ang mga labi mo." Ngumiti si Daryl sa kasong. "Ito, papatayin ko ang mga ilaw." Pagkatapos nito, sinubo niya ang kandila. Ang maliit na engkanto ay balisa at halos lumabo, "Ikaw, huwag patayin ang mga ilaw." "Asawa di." Namumula ang kanyang mukha, parang isang hinog na mansanas. "Haha, napakabait sa akin ng asawa ko." Tumawa si Daryl sa tawa at hinaplos ang buhok ng maliit na diwata. Halos malata ang mga buto sa kanyang katawan nang tawagan niya si Daryl na asawa. "Ikaw, Lee." Ang maliit na engkanto ay nahiya at nagalit. Hindi niya pinangarap na handa siyang tumawag sa isang tao na isang asawa. "Bumaba ka at matulog sa sahig," daing ng maliit na diwata. "Mabuti, matulog ang asawa mo." Siniko siya ni Daryl, pinagkalat ang kama sa lupa, at matulog ng masaya. Gayunpaman, hindi niya nilaya ang maliit na diwata. Gayunpaman, ang mga tao ay maaaring matulog sa nakapin na estado ng akupungkure. Umaga kinaumagahan. Mahimbing na natutulog si Daryl at bigla siyang ginising ng tunog ng isang sungay. Ang sungay ay parang isang bolt ng kidlat at umiling ito. Napaupo bigla si Daryl, tumibok ang puso niya sa takot. Iyon ang gising, up call. Nagising din ang munting diwata. Sinulat ang mukha niya sa pagod. Hindi siya nakatulog ng maayos noong gabi sa takot na mapagsamantalahan siya ni Daryl kung gagawin ito. Tumutol sa kung ano ang naisip niya, si Daryl ay natutulog tulad ng isang troso. "Master Daryl, maaari ba kaming pumasok?" Dumating ang boses ng dalaga mula sa labas ng pintuan. Come in," sabi ni Daryl, nakatayo sa sobrang pagkataranta. Ang dalawang dalaga ay nagtulak sa pintuan at nagdala ng isang hanay ng nakasuot. Si Daryl ay mayroong isang hanay ng nakasuot para sa kanyang opisyal na posisyon. Matapos tulungan si Daryl na magsuot ng baluti, ang dalawang dalaga ay naglakad palabas ng kampo. Ang isa sa mga maid ay bumulong, si Master Daryl at ang kanyang asawa ay talagang mapangahas at kinky, napinpa nila ang mga akupoint habang natutulog. "Sa palagay ko, dapat na gusto ni Madam ang pakiramdam na masupil at hindi makagalaw," sabi ng ibang maid. Ang maliit na diwata ay halos sumabog sa galit nang marinig niya ito. Napuno ng hiya at galit at tinitigan si Daryl. "Bakit mo ako tinititigan?" Daryl mapait na ngumiti, "Ang dalawang dalaga ay nagsasalita sa likuran namin, ngunit ano ang gagawin sa akin?" "Mabilis? Pakawalan mo ako," malamig na sabi ng maliit na diwata. Humakbang si Daryl at pinagaan ang kanyang mga akupong. Pagkatapos, lumabas siya ng tent. Sa labas ng tent, malakas ang tambol. Ang mga tropa mula sa New World ay hindi advanced.
Sa makatuwid, nagmartsa at naipaabot ang mga diskarte sa gyera sa pamamagitan ng tunog ng tambol. Malakas ang mga tambol at ang mga sundalo ng bagong daigdig, bawat armadong may mahabang sable at sibat, ay sinalakay ang Donghai City ng may mataas na espiritu. Sa una, Daryl at ang maliit na engkantada ay kukuha ng pagkakataon na makawala. Gayunpaman, pagkalabas na nila ng tent, sinalubong sila ng Black at White Cavaliers na nakasuot ng ngiti sa kanilang mukha. Master Daryl at Madam, tumawa si Black Cavalier at tinapik sa balikat si Daryl. Inimbitahan kayo ni Commander Sloan pareho sa tent ng militar. Yung dalawang hindi pinalad na figure. Bumuntong hininga si Daryl. Hindi sigurado kung bakit, ngunit ang nakikita sa kanilang dalawa ay palaging nakakainis na parang walang mabuti. Madulas na ako. Bakit mo ako pinupuntahan sa military tent? Sinumpa ni Daryl sa kanyang puso, ngunit nakangisi siya. Sinabi niya, Brother Black at Brother White, hindi ba dapat ako pumunta sa battlefield? Bakit ako sinabihan ng commander na pumunta sa tent ng militar? Hindi ko alam. Ang Black Cavalier ay nagkalat ang kanyang mga kamay. Kami na mga kapatid ay narito lamang upang ipasa ang mga order. Master Daryl, mangyaring. Pinangunahan ng Black and White Cavaliers. Dalawang idiot. Mahinang ungol ni Daryl habang nakatingin sa kanilang likuran at sinundan sila sa military tent. Kabilang sa mga tent na itinayo ng mga tropa ng New World, mayroong isang malaking tent ng militar. Ang tent na ito ng militar ay ginamit ng commander at ng mga sundalo upang talakayin ang kanilang mga plano sa pag-atake. Ang mga general ng tropang New World ay natipon lahat sa tent ng militar. Sa tent ng militar, nakaupo si Sloan sa itaas na may malamig na mukha. Sa mga oras na tulad nito, siya ay lubos na solemn. Ang mga general sa ibaba niya ay hindi nangahas na gumawa ng anumang malakas na ingay, maging ang kanilang paghinga ay kontrolado. Mas maaga, ang mga sundalo mula sa bagong daigdig at ang mga nagtatanim mula sa World Universe ay nagkaroon ng kanilang unang komprontasyon, ngunit hindi sila nasisiyahan sa resulta. Ang labanan ay tumagal lamang ng 10 minuto. Ang magkabilang panig ay nagdusa ng matinding pinsala at nawala ang libu-libong lakas ng tao. Nais ni Sloan na talakayin ang lungsod ng Donghai sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, sa paghusga mula sa sitwasyon noon, maraming tao mula sa World Universe ang nagtipon. Ang lungsod ng Donghai na nag-aalok ng suporta upang bantayan ang lungsod laban sa mga kaaway. Dapat ba itong magpatuloy, kailan nila ibabagsak ang Donghai City? Si Daryl at maliit na diwata ay dinala sa tent ng militar. Nag-ulat si Daryl sa Commander-in-Chief, magalang na pagbati ni Daryl kay Sloan. Bagaman nag-aatubili siyang saludo sa kanya, wala siyang pagpipilian. Nakatira siya sa ilalim niya, sa teritoryo niya. Bahagyang tumango si Sloan at tumingin sa kanya. Daryl, ikaw ay katutubong ng Donghai City, tama? Eh. Sumagot si Daryl. Tumango si Sloan at dahan-dahang sinabi, dahil ikaw ay katutubong sa Donghai City, bibigyan kita ng isang gawain ngayon. Hahantong ka sa ilang mga sundalo upang makalusot patungo sa likuran ng kaaway at maglunsad ng isang sorpresang atake at asarin sila. Dapat mong sorpresahin sila. Sigurado ako na ang 6 na pangunahing sekta at ang mga magsasaka ay nasa gulo. Ano? Sinabi mo ba sa akin na maglunsad ng isang sneak atake sa 6 na pangunahing sekta at mga nagsasaka? Natigilan si Daryl, nagulo siya. Bagaman mayroon siyang mga hinaing sa 6 na pangunahing sekta, siya ay tatayo na nagkakaisa sa kanyang mga tao laban sa mga kaaway. Paano niya maatake ang 6 na pangunahing sekta? Sa pag-iisip tungkol sa ipinag-utos na order, tumanggi si Daryl ng isang nakangiting ngumiti, Commander, ayokong gawin ang sneak attack. Dapat kang umalis. Malamig na tiningnan siya ni Sloan, pinapayagan ng kanyang tono ang walang pag-aalinlangan o pagtanggi. Hindi nasisiyahan si Sloan na maglakas loob si Daryl na tutulan ang kanyang order. Sa hukbo, ang kanyang mga order ay tulad ng mga edisyon ng imperial. Naglakas loob ba si Daryl na tutulan ang utos ng hari? Nakasimangot si Sloan. Kumuha siya ng isang token at iniabot kay Daryl. Sasabihin ko itong muli, kukuha ka ng ilang mga sundalo upang ilunsad ang mga sneak atake sa mga pangunahing sekta at hindi mo dapat sumuway sa aking utos. Dalhin mo ang token na ito.
Kinakailangan ang token upang makalabas mula sa enchanted barrier na itinayo sa paligid ng tent para sa proteksyon. Nang makita na si Daryl ay mayroong isang token, ang maliit na diwata ay napakasaya. Nag-aalala siya kung paano siya makakalusot. Sa token, nagawa niyang umalis sa kampo ng walang hadlang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may sasabihin si Sloan tungkol sa kanya. Tumingin si Sloan kay Daryl at sinabi, "Daryl, ang asawa mo ay dapat na manatili lamang sa kampo sa ngayon. Kahit saan ay nasa gulo, pinakaligtas na pabayaan ang iyong asawa na manatili sa kampo." Matapos marinig iyon, nanginginig ang maliit na engkantada at lumubog ang kanyang kalooban. Sabik siyang bumalik sa palasyo ng Fuyaw at tumanggi na matrap sa kampo. "Daryl, ang bilis mong kumilos. Pumunta sa iyong nakasuot, pumili ng isang kabayo at mabilis na umalis kasama ang iyong mga tropa," sabi ni Sloan at winagayway ang kanyang kamay upang maalis siya. "Susundin ko ang utos." Walang pagpipilian si Daryl, kundi tumango at sumang-ayon sa gawaing ibinigay sa kanya. Tumalikod siya at umalis sa military tent. Pagkalabas na nila sa labas ng tent, ang maliit na engkantada ay pinanatili ang likuran sa likuran niya, ang kanyang magandang mukha ay ipinapakita ang kanyang problema. Kinagat niya ang labi at sinabing bumulong, "Daryl, ikaw kailangan mo akong ihatid kapag umalis ka sa kampo mamaya." Mula noong kagabi, ang maliit na engkantada ay nakakakuha ng isang plano sa pagtakas. Limitado ng hadlang sa pag-akit sa paligid ng kampo, walang paraan na makakaalis siya ng walang token. "Oh, Sinta, sasama ka ba sa akin dahil miss na miss mo ako?" Tumingin si Daryl kay Irene at nang aasar na may kasamang mapaglarong ngisi. "Ikaw, G." Pinadyakan ni Irene ang kanyang mga paa, namumula siya. Kinagat ng maliit na diwata ang kanyang labi. Palaging sinasamantala siya ng bastardo na si Daryl. Matapos mapansin na ang maliit na engkantada ay iiyak na, inalok ni Daryl ang kanyang ginhawa ng walang magawa. "Gusto ko din kayo na ilayo. Ngunit ang babaeng commander ay nagbigay lamang ng utos na kayo ay manatili sa kampo. Kaya hindi kita mailalabas." Pagkatapos ng lahat, maraming pares na mga mata sa paligid namin sa kampo. Paano kita mailabas? Si Daryl ay hindi nagsisinungaling sa kanya, nais niyang ilabas siya sa kampo. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na diwata ay mula sa bagong daigdig at siya ay malakas. Kung siya ay pinakawalan, ito ay isang mahusay na kalamangan sa World Universe upang makaipon ng mas maraming lakas. "Master Daryl, ikaw at ang asawa mo ay mayroong magandang relasyon." Pareho kayong nag-chat. Isang hindi magkakasundo na boses ang dumating. Sila ang itim at puti na mga cavalier. Ang mga white cavaliers ay lumakad na may ngiti at sinabi sa maliit na engkantada, "Madam, nag-aalala ka ba sa misyon ni Master Daryl at kung siya ay nasa panganib?" Isang pagpapala para kay Master Daryl na magkaroon ng isang mapagmahal na asawa na tulad mo. Maswerte talaga para kay Master Daryl na nagpakasal sa kanyang asawa. Sumali si Black Cavalier. Ang dalawa ay tinutukoy ang maliit na engkanto bilang asawa ni Daryl, ngunit ang maliit na engkantada ay hindi maaaring tanggihan kahit namumula siya. Gaano ba ito nakakainis? Biglang, nagkaroon ng pagbabago sa boses ng Black Cavalier habang nakadirekta siya kay Daryl. "Master Daryl, maaari ka lamang magdala ng 30 tao, ngunit ang mga taong ito ay lahat ng antas ng Marshal Marquis. Hinihintay ka nila sa kampo sa unahan pa. Pumunta at salubungin sila." Tumango si Daryl at naglakad papunta sa kampo. Nang dumaan sa maliit na engkantada, bumulong si Daryl sa mahinang tinig, "Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita tuwing may pagkakataon ako." "Ano?" Bago pa makapagreaksyon si Irene, ngumiti si Daryl at nagtanim ng halik sa pisngi. "Sinta, hintayin mo ako." Matapos ang halik, tumalikod si Daryl at tumakbo. Kailangan niyang magmadali at umalis matapos siyang samantalahin. Naisip niya na dapat siya ay maging pike ng halik at ang pag-iisip ng kanyang galit na mukha ay sapat na upang iangat ang kanyang espiritu. "Ha. Ikaw, G." Naman, ang maliit na engkantada ay galit na galit. Palagi siyang malinis at dalisay at hindi hinalikan ng isang lalaki. Mayroong 2 mga patch ng malalim na pulang pamumula sa kanyang mukha. Sinubukan niyang abutin si Daryl, ngunit napakalayo na niya. "Madam, may mga panuntunan sa kampo ng militar. Hindi pinapayagan ang mga miyembro ng pamilya na maglakad ng basta-basta."
dapat kang bumalik sa tent at magpahinga. Nakangiting paalala sa kanya ni Black Cavalier. Pinadyakan ni Irene ang kanyang mga paa at atubiling bumalik sa tent. Sa kabilang panig, dinala ni Daryl ang 30 na sundalo sa The Wishing Star Tower. Sa daan, gumawa ng mga plano sa kanyang ulo si Daryl. Walang paraan na ilulunsad niya ang isang sneak atake sa 6 na pangunahing sekta. Makalipas ang kalahating oras, kumuha si Daryl ng 30 sundalo at nakarating sa tuktok ng bundok sa likuran ng The Wishing Star Tower. Nakatayo sa tuktok ng bundok, mayroon silang walang hadlang na pananaw upang panoorin ang sitwasyon sa parehong mga kampo. Lahat ng 30 kawal na iyon ay labis na nasasabik. Ang burol na ito ay talagang isang magandang lugar para sa mga pag-atake ng sneak. Napalubog pa rin sila sa kagalakan nang palibutin sila ni Daryl at direktang napin ang kanilang mga akupong may bilis ng kidlat. Naging hindi agad kumilos sila. Master Daryl, ikaw ay T. Ang 30 sundalo ay nalito. Hindi nila akalain na si Daryl ang makakagawa ng biglaang paglipat. Biro ni Daryl. Kumuha siya ng ilang mga tabletas at isinuksok ito ng direkta sa kanilang mga bibig. Iyon ang mga Heaven Cult Elixirs. Upang malupig ang iba't ibang mga masasamang puwersa sa Elysium Gate, nag-eksperimento si Daryl sa maraming mga Heaven Cult Elixir. Halimbawa, ang 10 mga Villian na ayaw sumali sa Elysium Gate ay nagbago ang kanilang isip matapos mabigyan sila ng mga elixir. Master Daryl, ikaw ano ang ibinigay mo sa amin? Parang lason. Ang 30 taong iyon ay sumigaw kay Daryl. Natakot sila. Umiti ng bahagya si Daryl, winagayway niya ang kamay at sinabing, "Huwag kang magpanik, ang binigay ko sa iyo ay isang uri talaga ng lason." Tinawag itong Heaven Cult Elixir. Hindi ka agad mamamatay pagkatapos kumuha ng elixir na ito. Kailangan mong kunin ang panlunas sa bawat taon, kung hindi man, mamamatay ka ng masakit na tulad ng pagmamarka ng mga kutsilyo sa iyong balat. Pinag-isipan ito ni Daryl. Hindi siya maglulunsad ng isang sneak atake sa 6 na pangunahing sekta. Bagaman mayroon siyang mga hinaing sa kanila, kailangan niyang isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Para sa 30 sundalo na iyon, sayang ang pagpatay sa kanila, mas makabubuting gamitin ang mga ito para sa kanyang kita. Nakangiting sabi ni Daryl, hindi ka ba naniniwala? Kaya, subukang i-channel ang iyong panloob na enerhiya sa Double Meridian. Nararamdaman mo ba ang isang matinding sakit? Na-unlock ni Daryl ang kanilang mga acupoint matapos iminungkahi iyon. Ang 30 taong iyon ay palihim na sinubukan ito, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto sa isang iglap. Ito ay totoo. Nalason sila. Upang sabihin sa iyo ang totoo, hindi ako maaaring lumayo sa bagong daigdig. Ang ekspresyon ni Daryl ay solemn, tumingin siya sa paligid ng kanilang mga mukha bago seryosong pagbaybay, ayokong patayin ka, kaya binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Susundan mo ako o mamamatay ka agad. Isang malakas na aura ang pumuno sa kanyang katawan nang sinabi niya iyon. Ang 30 taong iyon ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, nag-aalangan sila. Thump. Sa loob ng 2 segundo, 2 sundalo ang nagbigay ng presyon at lumuhod. Yumuko sila kay Daryl at binigkas ang kanilang katapatan, handa akong sumali sa Master Daryl. Payag din na Cody. Pagkakita ng nangunguna, ang iba ay sumunod sa suite. Wala sa kanila ang handang mamatay. Pangako ng katapatan kay Master Daryl. Handa akong makasama ka hanggang sa araw na mamatay ako. Umiti si Daryl ng mapang-uyam at tumango bilang pagsang-ayon, itinaas niya ang kanyang kamay ng dahan-dahan at ginamit ang kanyang panloob na lakas upang tulungan sila. CJ! Huwag mo akong tawaging Master Daryl, tawagan mo na lang akong Brother Daryl mula ngayon. Utos ni Daryl. Ayaw niyang gamitin ang pamagat na ibinigay ng bagong daigdig noong siya ay bahagi ng World Universe. Susunod kami. Sunod-sunod na tumango ang mga sundalo. Bigla, isang malakas na boses ang lumabas mula sa di kalayuan. Daryl, what you'd simbag? Sa paggabay ng boses, ang Abbess Mother Serendipity ay nakatayo sa di kalayuan na may malamig at malungkot na mukha. Nagawa niyang pisilin ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng kanyang mga nakangisi. Mayroong daan-daang mga elite mula sa iba't ibang mga sekta na nakatag kasama niya. Nandoon din sina Master Leonard at Master Reed.
Ang mga elite na iyon ay umakyat sa tuktok ng bundok para sa isang mas mahusay na pagtingin upang siyasatin ang sitwasyon sa kampo ng New World. Hindi nila inaasahan na mabangga si Daryl doon. Si Megan na nasa likuran ng Abyss Mother Serendipity ay nanginginig matapos makita si Daryl. Napansin niya na si Yu Feng ay nakasuot ng New World armor. Ang mga sundalo ng 3 degree sa paligid niya ay mga sundalo din mula sa bagong daigdig. Ang magandang mukha ni Megan ay nakasulat sa galit, nagmura siya habang nakaturo sa kanya. Daryl, sayang talaga. Paano ka makakasama sa bagong daigdig? Wala ka ng pag-asa. Galit na galit si Megan. Naisip niya na si Daryl ay walang prinsipyo at handang gumawa ng anumang bagay, kahit na upang ipagkanulo ang kanyang sariling mga tao. Daryl, walang hiya ka, Sidsti. Paano ka makikipagsabuatan sa mga kaaway upang salakayin ang iyong sariling mga kababayan? Tao ka ba? Walang ngiti si Ina Serendipity ng ngipin, nalunod siya sa puot. Napasaway ng masama si Daryl, mahigpit ang pagkakuyom ng mga kamao upang panatilihing cool. The beggar sect leader lunged forward at tinuro ang ilong ni Daryl. Umungal siya, Daryl, bilang miyembro ng World Universe, sumali ka sa New World. Sino sa mundo ang iyong walang kakayahan na mga magulang na nagdala sa iyo upang gawin ang isang mababang bagay? Hindi ka mapapatawad, ang isang tulad mo ay dapat mamatay 10,000 beses. Ang iyong ama ng ama, si Zoran Carter, ay isang tanyag na tao sa mundo ng mga magsasaka. Pinahiya mo siya. Sayang talaga. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Damn you. Ninisya ni Daryl sa harap ng verbal na pagbatikos na ibinuhos sa kanya. Napatulala siya sa kanilang kamangmangan, hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa kanyang sarili. Makinig ka sa akin. Hindi ko ipinagkanulo ang aking bayan. Sinubukan ni Daryl na mabawi ang kanyang pagpipigil at dahan-dahang nagpaliwanag. Bago pa siya makapagsalita ng kahit ano pa, si Abyss Mother Serendipity ay humakbang at hinarap ang mahabang espada kay Daryl. Ang pula nitong labi ay nagtanong habang nagtanong, ano ang sinabi mo para sa iyong sarili? Ano pa ang maaari mong pagkwible pagkatapos makita sa New World armor? Ikaw walang kahihiyan, skumbag. Ngayon ang araw na mamatay ka. Ang mahabang tabak ni Abyss Mother Serendipity ay umungol habang ito ay direktang natutusok kay Daryl. Sama-sama nating gawin ito. Tanggalin ang kalokohan na ito. Si Master Leonard, beggar sect leader at ang natitira ay sumali sa laban kasama ang kanilang mga sandata. Lahat ay sumisigaw sa galit. Kayo. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl. Wala siyang imik sa ugali ng pangkat ng mga tao. Pinasakit nila siya. Sinumpa sila ni Daryl sa kanyang puso at sinigawan ang 30 sundalo umatras. Mabilis. Naguhukay lamang sila ng kanilang sariling mga libingan kung nais nilang labanan laban sa napakaraming mga elite mula sa kabaligtaran. Si Daryl ay tumakbo pababa ng bundok kasama ang kanyang 30 sundalo. Si Daryl ay katutubong ng Donghai City, kaya't pamilyar siya sa lugar sa paligid. Ang Wishing Star Tower. Alam niya ng eksakto kung nasaan ang mga nakatagong landas at tumungo sa bundok sa pamamagitan ng pinakamabilis na landas. Sa isang iglap lang, nawala si Daryl kasama ang 30 sundalo sa makakapal na kagubatan. Ang mga elite na nawala kay Daryl ay labis na inis. Bumalik sila sa The Wishing Star Tower. Ang Tor ang pinakamahalagang checkpoint sa Donghai City. Kung nawala sa kanila ang Tor sa kaaway, ang hukbo ng New World ay madaling makapasok sa sentro ng lungsod ng Donghai City. Iyon ay magiging isang trahedyang kaganapan para sa mga tao ng World Universe. Sa makatuwid, ang mga elite ng iba't ibang mga sekta ay nagtipon sa The Wishing Star Tower. Umupo sila sa paligid ng unang palapag. Itinaas ng Abyss Mother Serendipity ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mesa at malamig na bulalas, Daryl, ang bastard na iyan. Dapat siyang patayin dahil sa pagsali sa bagong daigdig. Siya ay katutubong sa Donghai City at pamilyar sa topografiya ng Donghai City. Ngayon na siya ay sumali sa kampo ng kalaban, ito ay isang malaking kawalan sa amin kung nagbigay siya ng payo sa bagong daigdig kung paano atakein ito. Dapat mamatay ang bastardo. Nag-init ang talakayan nila at ang mukha ng lahat ay puno ng galit. Bigla, may nagsabi, bueno, kung siya ay sumisilong mula sa kampo ng New World, hindi madali para sa atin na patayin siya. Ito ay patay na tahimik matapos na nabanggit.
Tama iyon, ang kampo ng New World ay maraming mga elite, magiging mahirap patayin si Daryl. Mayroong patay na katahimikan ng higit sa 10 minuto. Tumayo si Naomi mula sa Wanderer Sect at sinabi, dahil hindi natin mapapatay si Daryl, patayin natin ang kanyang pamilya. Dapat siya ay maparusahan ng husto. Ipinagkanulo tayo ni Daryl sa sandaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng dalawang kontinente. Kung hindi siya gaanong pinarusahan, natatakot ako na mas maraming tao ang sasali sa kanya bilang mga traidor. Ang bawat isa ay napuno ng matuwid na galit. Tumayo si Master Leonard, nilinis ang lalamunan at sinabing, lahat, manahimik tayo. Si Master Leonard ay tumingin sa paligid at sinabi, kahit napatayin natin ang kanyang mga pamilya, ano ang maaaring mabago? Mapapalala lamang nito ang sitwasyon at pukawin ang puot ni Daryl, na lalo pa tayong pinagtaksilan. Pagkarinig nila ng sinabi ni Master Leonard, lahat ay kumalma. Nagpalitan sila ng tingin. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang napakaraming mga ekspresyon. Master Leonard, ano ang ibig mong sabihin? Kumalma ang Abbess Mother Serendipity. Nakasimangot siya, hindi nagtampo ang tono. Hindi matatawaran si Daryl. Ano ang ibig mong sabihin na walang silbi ang parusahan ang isang taksil na tulad niya? Ngumiti si Master Leonard. Huwag kang magpanik. Mayroon akong magandang ideya. Maaari nating i-hostage ang kanyang mga magulang at asawa at akitin siya upang ma-save ang mga taong mahal niya. Nagpatuloy si Master Leonard. Kapag siya ay dumating pasulong upang i-save ang mga ito, na ang aming pagkakataon na grab siya at pumatay sa kanya on the spot. Magandang ideya. Sumang-ayon ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod ng Donghai, sa daang lakad ng mga taong naglalakad sa red flag. Maayos ang panahon at ang mga kalye ay puno ng mga tao. Nagpadala ang New World ng mga tropa upang salakayin ang Donghai City, at ang balita ay kumalat na parang apoy sa Donghai City kagabi. Nagdulot ito ng gulat sa buong lungsod. Makalipas ang ilang sandali, magkakaibang naglabas ng pahayag ang iba't ibang sekta, na sinasabing itatakwil nila ang hukbo ng New World at sinabi sa mga mamamayan ng lungsod ng Donghai na huwag matakot. Ang pahayag na inisyo ay isang malaking katiyakan sa mga mamamayan ng Donghai City. Bukas tulad ng dati ang mga negosyo. Nanatiling buhay ang live na tulay ng taong naglalakad sa red flag. Si Samantha ay namimili ng mga damit sa isang high-end na tindahan ng damit ng mga kababaihan. Mahal ang mga damit na iyon, ngunit kayang-kaya niya ito dahil mayaman siya. Kamakailan lamang, ang kanyang anak na si Lily at Wade ay naging maayos ang pagsasama. Nasa punto na nila ang pagtalakay sa kasal. Ibinigay ni Wade kay Samantha ang 8,880,000 bucks para sa dote. Tuwang-tuwa si Samantha. Sa makatuwid, gising siya ng maaga sa umaga upang mamili ng damit. Dahil ang kanyang anak na babae ay malapit ng ikasal, dapat siyang maghanda ng ilang mga damit upang maikulong ang kanyang sarili para sa kasal. Nang magbabayad na sana siya para sa mga damit na kanyang pinili, 2 tao ang pumasok. Sumama ka sa amin. Agad na sinunggaban ng 2 si Samantha. Bakit mo ako inaaresto? Natakot si Samantha at nagsimula siyang humingi ng tulong. Pinatalsik siya ng 2 taong iyon. Tumalon sila at umakyat sa hangin, diretso sa The Wishing Star Tower. Iba't ibang sekta ang nagtipon. Sa harap ng mga piling tao ay may 4 na tao na nakatali sa mga lubid. Sila sina Samantha, Lily at mga magulang ni Daryl. Ang mga magulang ni Daryl ay matagal nang naninirahan sa kanayunan, ngunit dinakip sila. Ikaw, Lee. Sa wakas, pinisil ni Samantha ang isang ngiti. Mga kapwa, ano ang ginagawa ninyo? Itinapon ni Samantha ang mga mapanirang tingin sa mga magulang ni Daryl. Ito ang dapat gawin ng kanilang walang kwentang anak. May isang bagay na dapat na napakalaking pagkakamali at siya, at ang kanyang anak na babae ay hinila sa gulo. Si Abbess Mother Serendipity ay dahan-dahang lumabas at tiningnan si Samantha na may pang-inis. Ipinagkanulo ni Daryl ang World Universe at nakipagsabwatan sa hukbo ng New World. Siya ay balangkas ngayon ng pagbagsak ng Donghai City. Manugang mo siya. Alam mo ba kung bakit nandito ka ngayon? Ano? Nabigla si Samantha. Nakikipagsabwatan si Daryl sa hukbo ng New World. Hindi ko akalain na may kakayahan siyang maging traidor. Tila isang matalinong paggalaw para sa kanyang anak na iniwan siya.
Nag-aalalang sinabi ni Samantha, nahuli mo ang maling tao. Ang aking anak na babae ay wala nang kinalaman kay Daryl. Ang ginagawa niya ay walang kinalaman sa atin. Pagkatapos nito, itinuro ni Samantha ang mga magulang ni Daryl at sinabi, siya ang kanyang mga magulang. Dapat mong tanungin sila kung paano naging ganoon si Daryl. Wow! Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanyang mga magulang. Namumutla ang mukha ni Drake, malakas niyang sinabi, lahat, pakinggan mo ako. Ang aking anak na lalaki, si Daryl ay isang matuwid na tao. Naglakas loob akong pusta sa buhay ko na hindi siya magiging traidor. Inihatid niya ang mga nakakatawang at makapangyarihang salitang iyon. Kinuyom ni Drake ang mga kamao. Naniniwala siyang hindi magiging traidor ang kanyang anak. Lahat, dapat na naiintindihan mo ang anak ko. Nag-aalala din na nagdagdag ang ina ni Daryl na si Lima. Tinuruan niya ang kanyang anak na maging isang matuwid mula pa noong bata siya. Paano mapupunta ang kanyang anak na maging isang taksil? Hindi maniniwala si Luna sa habol. Manahimik ka nga. Dala ng isang malamig at mahabang mukha si Megan habang papalapit siya at hinampas sa mukha si Luna nang wala. Sampal! Ginawa niya ito ng buong lakas. Humagulhol si Luna sa sakit. Isang nakikitang print ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang iyong anak na lalaki ay nakasuot ng sandata ng hukbo ng New World. Nakita natin lahat yan. Malamig na saway ni Megan sa sama ng loob. Bilang magulang niya, paano mo siya tinuruan? Ito ba ang produkto ng iyong pamilya? Lahat kayo ay mabuti para sa wala. Nagpadala ulit si Megan ng sampal sa mukha ni Luna. Hoy ikaw! Paano mo masisimulang matalo ng walang habas? Nang makita ang pambubugbog ng kanyang asawa, nanginginig ang dibdib ni Drake at sinigawan niya si Megan. Walang kinikilingan. Ang Abbess Mother Serendipity ay dumating na may dalang isang espada at tumingin kay Drake ng pababa. Traidor ang anak mo. Iyon ang katotohanan. Siya ay isang scumbag, isang makasalanan na nagtaksil sa World Universe. Hindi Umiling si Drake, matatag ang kanyang tono. Hindi niya gagawin iyon. Huwag kailanman. Pinagtawanan ng Abbess Mother Serendipity. Ibig mong sabihin lahat sa atin ay nagkasala sa iyong mabuting anak. Pinamunuan niya ang mga sundalo ng bagong daigdig at lihim na nagtago sa paligid ng bundok sa likuran ng The Wishing Star Tower. Ang ebidensya ay matatag. Gusto mo pa bang tanggihan ito? Haha. Tumawa si Drake at napangisi. Sinabi niya, sabihin mo kahit anong gusto mo. Hindi ako maniniwala sa paninirang puri mo. Inuulit ko, ang aking anak ay hindi ganoong klaseng tao. Hindi ka naniniwala. Hindi rin naggangalit ang nanay. Serendipity. Megan, magpatuloy sa hit. Humakbang si Megan, tinaas ang kamay at hinagis ng sampal. Sampal! 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 Lalong humihirap siya. Paano makatiis si Drake sa epekto sa kanyang edad? Habang ang malakas na sampal ay tumunog sa likuran. Malamig na sinabi ni Abbess Mother Serendipity, para tulad ng anak. Kung hindi mo aaminin sa kasalanan, sasaktan ka namin hanggang sa aminin mo ito. Hindi. Tumigil ka, Lee. Pagsusumamo ni Luna. Sinubukan niyang tumuloy ngunit siya ay nakatali at immobilized. Tumulo ang luha niya. Sa kabilang panig, sa dambana ng Elysium Gate. Umupo si Daryl sa bulwagan na may malungkot na ekspresyon. Dinala niya ang kanyang 30 tauhan sa Elysium Gate. Si Henry by General, the 4 warlords at the 10 Heaven Masters ay dumating sa pintuan at lumuhod sa isang tuhod. Sumigaw sila sa Imison, Secmaster. Magalang na sinabi ni Zephyr, Secmaster, lahat ng mga alagad ng Elysium Gate ay nagtipon. Tumango si Yu Feng, dahan-dahang tumayo at tiningnan ang mga alagad sa Elysium Gate sa harapan niya. Sinabi niya sa kanila ang salita sa pamamagitan ng salita. Lahat, ang hukbo ng New World ay narito at lahat tayo ay mga kalalakihan mula sa World Universe. Ang ating tinubuang bayan ay nasa problema kaya dapat tayong lumaban. Si Daryl ay nagsasalita ng buo. Ngayon ang 6 na pangunahing mga sekta ay nagtipon sa Donghai City upang ward ng New World Military. Pangunahan mo ang mga alagad ng Elysium Gate at tumungo upang magbigay ng agarang.
Bumitaw si Daryl ng bumuntong hininga. Bagaman nagkaroon siya ng hindi magandang impresyon sa 6 na pangunahing mga sekta, nakita pa niya sila bilang mga manggugulo. Palagi siyang naniniwala na ang mga personal na hinaing ay dapat na itabi sa harap ng mga kaaway. Ang alagad ng Elysium Gate ay dapat pumunta sa harap na linya upang ipagtanggol ang Donghai City. Ang 4 na mga warlord ay sabay na tumugon. Makalipas ang kalahating oras, pinangunahan ni Daryl ang makapangyarihang pila ng mga disipulo at umalis mula sa dambana. Mayroong 10,000 ng mga alagad. Kung ang mga alagad na iyon ay sumali sa gyera, makakatulong ito. Tumawag si Daryl kay Shelly at humingi ng tulong sa kanya upang maalagaan ang kanyang asawa. Sinabi niya sa asawa na kukuha siya ng hapunan dahil nagugutom siya, ngunit hindi na siya bumalik sa kanya. Matapos niyang maibaba ang tawag ng walang pasok, muling tumunog ang kanyang telepono. Naging madilim ang mukha ni Daryl kaagad pagkasilip niya sa caller key. Si Megan yun. Hindi comfortable si Daryl. Bakit niya ako tatawagin? Matapos ang mahabang pakikibaka, pinindot niya ang pindutan ng sagot. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, narinig niya ang malamig na boses ni Megan. Daryl, halika sa The Wishing Star Tower kung tao ka pa. Hihintayin ka namin dito. Parang hinihingi niya. Ito ay isang tono ng utos. Naiirita si Daryl. Bakit ako dapat nandoon? Daryl, ayokong makipag-usap ng kalokohan sa iyo. Nasa kamay namin ang iyong mga magulang. Kung ayaw mong may mangyari sa kanila, halika na. Ibinaba ni Megan ang telepono matapos ang linya. Ano? Nanginginig si Daryl, ang buzz ng isip niya at agad na nagblangko. Sa kabilang panig ng The Wishing Star Tower. Nag-set up sila ng linya ng depensa, kasama ang kanilang mga piling alagad. Mayroong mabigat na sentry. Sa unang palapag ng tower, nagtipon ang mga pangunahing sekta upang talakayin ang mga estratehiya upang maitaboy ang hukbo ng New World. Matagal na mula pa noong unang komprontasyon na nangyari sa umaga sa pagitan ng 2 kontinente, ngunit ang mga masters ng sekta ay mayroon pa ring mga takot. Ang magkabilang panig ay nagdusa ng pagkalugi. Ito ay isang kurbatang. Gayunpaman, alam ng lahat ng naroroon na ganap na imposibleng talunin ang hukbo ng New World. Ang dahilan para sa kurbatang ay dahil ang mga kaaway ay hindi pamilyar sa lupain sa lugar na ito, kaya't sila ay dehado. Ang sitwasyon ay hindi maasahin sa mabuti. Pagkalipas ng 2 araw pa ng pamilyar sa hukbo ang lupain, ang kanilang kinabukasan ay magiging blanko. Ang mga masters ng sekta ay naupo doon na may solemn na mga ekspresyon. Biglang dumating ang isang balisang boses. Iulat T. Isang disipulo ang malakas na sumigaw mula sa labas ng pintuan, mag-ulat. Narito si Daryl D. So paano kung nandito siya? Bakit ka nagpapanik? Malamig na tumawag si Abbess Mother Serendipity. Bang! May dumating na isang malakas na ingay. Ang pinto ay nawasak. Napuno ng alikabok ang hangin. Nang dahan-dahang nawala ang alikabok, ang mga masters ng sekta ay tumingin sa pintuan. Natigilan sila. May isang lalaki na nakatayo sa tabi ng pintuan, dumating siya ng nag-iisa. Ang ekspresyon ng mukha niya. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Dugo ang kanyang mga mata. Nakakatakot ang itsura nito. Hiss! Kinilig si Megan sa subconscious. Matagal na niyang kilala si Daryl, ngunit hindi pa niya ito nakikita ng ganito kagalit na galit. Scumbag! Tumayo si Abbess Mother Serendipity at inis na tinuro si Daryl. Ang kanyang mukha ay malamig habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa isang bilog sa paligid ng karamihan ng tao at sa wakas ay nakakandado sa mukha ni Megan. Nasaan ang aking mga magulang? Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Daryl. Si Megan ang tumawag kaya pinili niyang tanungin siya. Hindi nagpapanik si Megan kahit ramdam na ramdam niya ang galit ni Daryl. Ninisyan niya. Daryl, parang may konsensya ka pa. Akala ko wala kang pakialam sa magulang mo. Ashen ang mukha ni Daryl. Ayaw niyang makisali sa walang kwentang usapan kaya tinanong niya ulit na saan ang aking mga magulang. Sumimangot si Megan at malamig na sinasabi ko sa iyo, Daryl. Huwag mo ba akong sigawan? Sino sa tingin mo? Kanina pa niya hinahangaan si Daryl sa kanyang lakas na hindi maawat.
Ngunit matapos mapagtanto ang totoong mukha, kinamumuhian siya ni Megan. Mula pa noong sinaunang panahon, ang katuwiran at kasamaan ay hindi kailanman nag-iisa. Totoo na nakipagsabuatan si Daryl sa Eternal Life Palisek. Hindi lang iyon. Nakipagsabuatan pa siya sa hukbo ng New World at naging traitor. Matatawag ba siyang isang tao? Mas masahol pa siya kaysa sa mga hayop. Para kay Megan, ang kasintahang si Kent ay 1,000 beses o kahit 10,000 beses na mas mahusay kaysa kay Daryl. Tatanungin kita ulit na saan ang aking mga magulang. Halos sumigaw si Daryl sa tuktok ng kanyang baga, kumuyom ang mga kamao. Kung may nangyari sa kanyang magulang, mababaliw na sana si Daryl. Daryl, ano ka ba? Paano mo haharapin ang mukha sa iyong mga magulang pagkatapos ng iyong nagawa? Sa oras na ito, si Spencer mula sa Mountain Peak Sect ay umangat. Sa Alliance Lochtering Conference noong isang araw, lumaban si Spencer laban kay Daryl bilang isang kalaban, ngunit natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo. Si Spencer ay nasa level 5 Marshal General noon. Si Spencer ay pinarangalan bilang naghahangad na pinuno ng nakababatang henerasyon ng pamayanan ng mga magsasaka. Ngunit naging biro siya matapos talunin siya ni Daryl sa loob ng ilang segundo sa Lions Lochtering Conference. Nagtataglay siya ng sama ng loob sa kanyang puso at palaging nais na patumbahin si Daryl upang patunayan ang kanyang mga kakayahan. Nagtrabaho siya ng husto upang malinang at ang kanyang lakas ay umakyat sa level 1 Martial Marquis. Nang tumayo si Daryl sa harapan ni Spencer, hinimok ni Spencer ang kanyang emosyon. Naglakad siya sa tagiliran ni Daryl. Inunat ang kanyang kamay at itinuro ang mukha ni Daryl habang sinasabihan, "Scumbag, matatanggal kita ngayon." Isang mahabang sable ang lumitaw sa kanyang kamay kaagad sa kanyang pag-angkin. Tinaas niya ito ng mataas at dinula sa dibdib ni Daryl. Siya ay para sa pagpatay. Malinaw na nilalayon niya na kunin ang buhay ni Daryl. Gayunpaman, si Daryl ay nakatayo lamang doon, walang galaw, kasing matatag ng Mount Tai. Ay, higay off. Iyon ang sinabi ni Daryl. Pinakakinamumuhian niya ng turo ng iba ang kanilang mga daliri sa kanya. Halos hawakan ng daliri ni Spencer ang mukha nito kanina. Habang papalapit ang saber ni Spencer, nanlamig ang mga mata ni Daryl. Ang kanyang purong panloob na enerhiya ng isang level 4 Martial Marquis ay sumabog. Ikaw. Naramdaman ni Spencer ang kanyang lalamunan na sinunggaban ng isang pares ng mga hindi nakikitang kamay na hindi man lang siya makapagsalita. Klang! Hinawakan ni Spencer ang kanyang saber, ngunit bago pa makarating ang dibdib sa dibdib ni Daryl, iniunat ni Daryl ang kanyang kamay at mahigpit na sinukbit ang pulso ni Spencer. Basag! Basag! Inihatid ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang kamay at iginiit ang higit na lakas sa pulso ni Spencer. Naramdaman ni Spencer na ang mga buto niya ay malapit ng madurog. Isang kakaibang alon ng sakit ang dumating, kasunod ang tunog ng mga buto na pumutok. Basag! Basag! Arf! Sa wakas, hindi na nakatiis si Spencer. Malaking butil ng pawis ang tumulo sa mukha niya, hinawakan niya ng masikip ang pulso at umungo ng desperado. Hindi niya nakita ang pagdating. Matapos ang napakahirap na paglinang ng mahabang panahon, hindi pa rin niya kayang harapin si Daryl sa isang tunggalian. Ang mga nakapaligid na Sectmasters ay kinurot ang kanilang bibig nang masaksihan nila ang eksena. Minsan lang ako magtanong. Nasaan ang aking mga magulang? Isinubo ni Daryl ang kanyang mga kamao, halos umangal na siya. Arf! Patuloy na umangal si Spencer, malapit na mabulilyaso ang pulso. Bigla siyang narinig na sumisigaw ng malakas, "Master, iligtas mo ako." Pop! Tumayo bigla ang Mountain Peak Sectmaster, malamig at madilim ang mukha. Si Spencer ang pinakamamahal niyang alagad. Kung siya ay hindi pinagana, ito ay magiging isang malaking pagkawala sa Mountain Peak Secta. Bastos! Maipakita kita sa magulang mo. Pakawalan mo ang aking alagad, sigaw ng Mountain Peak Sectmaster. Walang ekspresyon si Daryl. Wala siyang saan upang ilabas ang kanyang galit, ngunit kusang loob niyang binitawan si Spencer. Ang ilang mga disipulo ng ME-Sect ay bumaba mula sa ikalawang palapag. Nag-escort sila ng 2 babae. Si Lily at Samantha iyon. Gulat na gulat si Daryl nang makita silang pareho. Bakit din sila inaresto? Daryl, ito ang iyong biyenan at asawa.
Hindi mo ba inaasahan na nasa kamay natin sila? Ang Abyss na ina Serendipity ay tumayo ng masyadong mabagal at sinabing may pang-inis. Ashen ang mukha ni Daryl ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi na napigilan pa ni Samantha. Sinimulan niyang sumpain si Daryl. Daryl, wala kang silbi. Ang pamilya Lindon ay nasa isang sakuna mula nang makilala ka namin. Hindi ka lamang isang piraso ng basura, ikaw ay isang sakuna. Galit siya kay Daryl. Kung hindi dahil kay Daryl, bakit siya at ang kanyang anak na dalaga bilang hostage? Hindi umimik si Lily. Ganap na nakalimutan niya kung sino si Daryl. Gayunpaman, madalas niyang marinig ang kanyang ina na tinawag si Daryl na isang walang silbi na basurahan at isang basura. Sinalubong niya ang titig ni Daryl, paghamak sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Daryl, tinitigan niya ng maigi ang Abyss Mother Serendipity. Walang silbi para mahuli mo sila, ina at anak na babae. Wala akong kinalaman sa pamilya Lindon. Ang kanilang buhay at kamatayan ay walang kinalaman sa akin. Talagang tinutulungan ni Daryl sina Samantha at Lily sa pamamagitan ng pag-angkin. Gayunpaman, saway ng walang pasasalamat na si Samantha, Daryl, mas malala ka kaysa sa mga hayop. Nabuhay ka sa pamilyang Lindon sa loob ng 3 taon, ngunit hindi ka nagpapasalamat na inaangkin mong hindi naugnay sa amin. Mas mabuti kong pakainin ang isang aso kaysa pakainin ka. Nabigo si Samantha na mapagtanto na kung si Daryl ay ganap na nahiwalay mula sa pamilyang Lindon, mas ligtas sila at si Lily. Ang sumbat ni Samantha ay lalong naging hindi ka nais-nais habang nagpatuloy. Ang Abyss Mother Serendipity ay mahigpit na pinagtagpi ng kanyang mga pilikmata. Para sa kanya na walang kinalaman sina Samantha at Lily kay Daryl. Hindi niya sana sila hostage kung alam niya iyon. Abyss ina Serendipity winagayway ang kanyang kamay. Halika, dalhin mo ang kanyang mga magulang dito. Maraming mga alagad ng ME ang tumango. Ilang sandali, dinala nila si Drake at ang kanyang asawa. Buzz! Umulo ang ulo ni Daryl nang makita ang kanyang mga magulang. Halos pumatak ang luha sa pisngi. Ang mukha ni Drake ay natabunan ng mga pasa. Mayroon ding mga marka ng paghagupit. Ang kanyang ina ay nasa mahirap na kalagayan din. Tatay. Inay ni. Namamaos ang boses ni Daryl. Ang kanyang puso ay tila napunit. Anak, sabihin mo kay tatay, traidor ka ba? Napangisi si Drake. Ang katawan niya ay nabalot ng mga sugat at ang damit niya ay nabasa ng dugo. Hindi ako. Tatay, hindi ako. Sumigaw si Daryl sa isang nakakabagabag na boses. Hindi, sinabi mo bang hindi? Binaligtad ng Abyss Mother Serendipity ang kanyang pulso at mailumitaw na isang mahabang tabak sa kanyang kamay. Nakasuot ka ng nakasuot na New World, ngunit tinanggihan mo na taksil ka. Kung gayon, sino ang traidor?